Magandang araw po, Grade 2. Ako po si Ginoong Limbo at makakasama nyo sa aralin ngayong araw. Bago tayo dumako sa ating aralin ay gusto ko lamang ikaw tanungin ng kumusta ka? Natutuwa ako na ikaw ay nasa maayos na sitwasyon at maayos na kalagayan. Ngayong araw ay meron tayong panibagong tatalakayin na kung saan ay meron tayong pamantayan sa pagkatuto para rito. Una, na ibibigay ang kahulugan ng kultura at mga aspekto nito, kulturang materyal at kulturang di materyal. Pangalawa, natutukoy ang kulturang materyal at kulturang di materyal sa kinabibilangang pamayanan. Pangatlo, na ilalahad ang ugnayan ng kultura ng pamayanan sa pagkakakilanlan ng mga naninirahan dito. Ang kultura ay paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Binubuo ito ng mga kaugalian, tradisyon at pagpapahalaga na humuhubog sa pagkakakilanlan ng isang pangkat. Iba-iba ang kultura ng mga tao sa mundo na makatutulong na malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Maaari nating makilala ang mga tao sa Pilipinas batay sa wika na kanilang ginagamit. Ang wika ay bahagi ng kultura na nag-iiba-iba sa bawat pangkat ng tao batay sa lugar na kanilang tinitirhan o pamayanang kinagisnan. Kagaya ng mga nasa larawan sa slide na ito. Kung mapapansin natin ay iba-iba ang kanilang lengguwahe na ginamit o ginagamit sa pang-araw-araw. Sa kaliwang bahagi, nakikita natin o mababasa natin ang mabuhay na kung saan ito ay pagkakakilanlan sa Pilipinas. Pangalawa naman ay ang Sawadee-krap o Sawadee-cup na ginagamit sa Thailand. Xin Chau naman ang ginagamit sa Vietnam. Salam naman ang ginagamit sa mga Arab countries. Bilang mamamayan, mahalagang igalang ang mga pagkakaiba-iba ng kultura. Walang tama o mali rito, o kaya naman mas maganda o mas angat. Ang lahat ng pagkakaiba sa kultura ay bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat ng tao. Lahat ng kultura ay maganda at dapat nating igalang. Upang mas maunawaan natin ang konsepto ng kultura, mahalagang alamin ang iba't ibang aspekto nito. May dalawang uri ng kultura, ang kulturang materyal at kulturang di materyal. Ang kulturang materyal ay tumutukoy sa mga aspekto ng kultura na nakita at nahawakan. Maaari itong mawala, mabili at mapalitan. Kabilang dito ang pagkain, tirahan, pananamit, kagamitan at transportasyon. Kilalanin natin ang iba't ibang halimbawa ng kulturang materyal. Una ay ang pagkain. Ang kanin ay isa sa mga pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ito ay mula sa tanim na palay na inaani upang maging bigas. Isinasaing ang bigas upang maging kanin. Karaniwan sa mga Pilipino na kumakain ng kanin tuwing almusal, pananghalian at hapunan. Masarap na ipares ang kanin sa mga lutuing tulad ng adobo, bulalo, kaldereta, sinigang, pakbet, ginisang munggo, at iba pang ulam na gawa sa karne, lamang dagat o gulay. Maliban sa mga ito, kilalang pagkain din sa bansa ang mga panghimagas na gawa sa mga prutas, tulad ng buko salad, mango float, turon at banana Q. Popular din ang mga kakaning tulad ng biko, kalamay, puto, sapin-sapin, suman at iba pa. Tirahan. Naiimpluwensyahan ng lokasyon, katangiang heograpikal at panahong nararanasan sa isang lugar ang pagpili ng ating magiging tirahan. Ang bahay kubo at bahay tiyakad ay kilala bilang tradisyonal na anyo ng tirahan sa Pilipinas. Ang ganitong mga bahay ay karaniwang makikita sa mga pamayanang rural. Sa kasalukuyan, maraming Pilipino ang naninirahan sa mga bahay na gawa sa bato at matitibay na kahoy. Makikita ang mga ganitong bahay sa mga pamayanan sa parehong pook rural at pook urban. Mayroon ding mga naninirahan sa mga kondominium.
Ito ay isang mataas na gusali na kayo napapalooban ng maraming unit na maaaring tirhan. Ang mga kondominium ay kalimitang makikita sa mga pamayanang urban gaya ng mga lungsod. Pangatlo ay ang pananamit. Noon nagsusuot ang mga sinaunang Pilipino ng mga damit gaya ng bahag at kangan para sa kalalakihan at blusa na may mahabang manggas at saya o palda naman para sa kababaihan. Nagsusuot din sila ng mga palamuti tulad ng kwintas, hikaw, singsing at pulseras na yari sa mga bato at kabibe o kaya naman ay ginto. May ilan ding nagpapalagay ng tato na simbolo ng kanilang katapangan at katayuan sa lipunan. Sa kasalukuyan, nagsusuot pa rin ng bahag at saya ang ilang mga pangkat ng tao sa Pilipinas. Marami na rin ang nagsusuot ng modernong disenyo ng pananamit tulad ng pantalon, short, t-shirt, sweater at polo. Tuwing may espesyal na okasyon o pagdiriwang, ang kalalakihan ay nagsusuot ng barong Tagalog at ang mga kababaihan naman ay nagdadamit ng Pilipiniana o terno. Sunod ay ang kagamitan. Ang palayok ay madalas ginagamit ng mga Pilipino sa pagluluto, sisidla ng palay o imbakan ng tubig. Ginagamit din ito ng tao sa paglilibing. Sa paglipas ng panahon ay natutuhan na rin ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Natuto silang magpanday at ang mga kasangkapang yari sa bato at kahoy ay napalitan ng mga kagamitang yari sa metal. Ilan sa mga kasangkapang gawa sa metal ay ang mga sandata, palamuti at kagamitan sa pagsasaka. Pinaniniwala ang gumagamit ang mga sinaunang tao ng sasakyang pantubig upang makarating sa Pilipinas. Ito ay ang balangay, na isang tuwid, mahaba at magaang anyo ng bangka. Mainam itong gamitin sa malayo ang paglalakbay. Sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ng mga Pilipino ang mga bangka para sa pangingisda at pagpunta sa mga kalapit na pulo. Narito naman ang iba't iba pang sasakyang pantubig. Gumagamit din ang mga Pilipino ng jeepney o jeep. Ito ay isa sa pinakakilalang uri ng transportasyon sa Pilipinas ngayon. Kilala sa bansag na hari ng kalsada, ang mga jeep ay kayang magsakay ng hanggang 20 na katao. Dumako naman po tayo sa kulturang di material. Ito ay tumutukoy sa mga aspekto ng kultura na naisa sa buhay. Hindi ito maaaring hawakan o mapalitan. Gaya na lamang ng edukasyon. Walang formal na sistema ng edukasyon ang mga sinaunang Pilipino. Kaya naman ang mga magulang ang nagsisilbing guro ng kabataan noon. Tinuturuan ang mga anak noon ng kanilang mga magulang ng mga kasanayang nakatuon sa pangangalap ng pagkain, pakikipaglaban o pakikidigma. Ngayon ay may sinusunod na tayong panuntunan sa mga asignaturang ating aaralin sa paaralan. Ilan sa mga ito ang wika at pagbasa, matematika at kasanayan. Sunod ay ang pagsulat at panitikan. Baybayin ang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Pilipino, partikular na sa mga pamayanan sa Luzon. Sa kasalukuyan, hindi na ginagamit ang baybayin. Sa halip, ang alpabetong Pilipino na binubuo ng 20 titik ang itinuturo sa mga paaralan bilang sistema ng pagsulat. Ang mga awit ay maaaring nagsasalaysay ng mga pangyayari o nagpapahayag ng damdamin. May iba't ibang uri ng awit batay sa okasyon o pangyayari. Isang halimbawa ng awit ang uyayi ng mga Tagalog o uwiwi ng mga Kalinga, na mga awit na pampatulog. Sunod naman ay ang epiko, na kung saan ito ay tulang nagsasalaysay ng buhay at kabayanihan ng isang tao o pangkat. Ilang halimbawa nito ang ulalim ng Kalinga, hudhod ng Ipugaw, agyo ng mga Ilianon, sagidanon ng Panay at daranggen ng Maranao. Ang bugtong ay mga palaisipang ginagamit bilang libangan. Binubuo ito ng 2
at hanggang 4 na tuludtod na karaniwang may tugma. Kagaya ng tumingin ka sakin, ang makita mo'y ikaw din. Samantalang ang salawikain naman ay maiikling pahayag na naglalaman ng aral sa iba't ibang aspekto ng buhay. Sunod ay ang kaugalian. Ito ay paniniwala o pag-uugali na naipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ito ay pamahiin na nagsisilbing paglalarawan o gabay sa mga dapat at hindi dapat gawin sa isang takdang pagkakataon. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Una, ikaw raw ay mamalasin kapag nakasalubong ng itim na pusa. Pangalawa, ang mga taong may malalaking tainga ay magkakaroon ng mahabang buhay. Panghuli, bawal maglinis sa gabi dahil natataboy nito ang swerte. Sunod naman ay relihiyon at paniniwala. Noong unang panahon, sinasamba ng mga sinaunang Pilipino ang mga bagay sa kalikasan tulad ng mga bato, hayop at puno. Naniniwala silang nananahan sa mga ito ang mga espiritong tinatawag na anito. Ang mga espiritong ito ay maaaring magdulot ng kabutihan o kapahamakan sa mga tao. Dito sa Antipolo ay pinagdiriwang din natin ang Sumaka Festival na kung saan ang mga pista na ito ay impluwensya ng relihiyong Kristyanismo sa kulturang Pilipino. Ngayon naman ay balikan natin ang ating pamantayan sa pagkatuto kung ito ba ay nasa pool natin. Una, naibigay po ba natin ang kahulugan ng kultura at mga aspekto nito? Kulturang material at kulturang di material? Opo, mahusay, nagawa po natin ito. Pangalawa, natukoy ba natin ang kulturang material at kulturang di material sa kinabibilangang pamayanan? Tumpak, tama, nakuha po natin ito. Pangatlo, nailahad ba natin ang ugnayan ng kultura ng pamayanan sa pagkakakilanlan ng mga naninirahan dito? Mahusay, nagawa rin po natin ito. Yun lamang po ang ating aralin ngayong araw. Nawa ay marami kang natutuhan sa tinalakay natin. Maaari mo itong ibahagi sa iyong kaibigan, sa iyong kaklase, at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli po nating talakayan, paalam na po grade 2!